Yun, good afternoon. So, ngayon ay April 25, day 104 ng aking learning journey sa C++ tutorial. So, tara, continue tayo. Okay. So, hindi ako naka-record kahapon kasi medyo na-busy. So, nung nakarang araw, yung nasimulan ko dito yung sa bagong game na Simple Rock, Paper, Scissors. Yan. Tapos, I think na set up ko na yung flow nito. Ano na lang yung function mismo ng game. Okay, so try muna natin. Ayan na yung, ito pa lang. So, pag sa AC game, AC. So, tara, code na tayo. Sa game, sa AC level, halos yung ginamit na lang natin yung mga existing functions na libraries natin dati, nakarang araw din or nakarang linggo ba yun sa may guess the number. Okay, so sa game easy level to. So sa easy level so magtatanong si computer. So maghingi tayo ng input kay user. Sige, type muna ako dito ng bago tayo mag-refactor na. So hingin muna tayo ng easy level, tapos std cout enter your sige. So dito i-print ko muna yung option, parang list of options, tapos ang mangyayari, 1 is rock or papel, tapos wait lang, gaya natin to. So maglagay na tayo agad ng std string. Dito na lang, gawa na lang ako ng method. So display options, battle options na lang, yun talaga. Battle options, syempre string siya, dapat magre-return siya string. So ANSI color tayo. Ano kayang kulay? Blue na lang din, no? Or orange. Magenta. Ano ba ito? Magenta na ito. Ito. Plus. Ito kailangan natin nakaganito std string. List of battle options, tapos rock, bato tapos rock, paper, papel gunting ba to? Papel gunting, papel paper papel gunting ba to? Papel gunting, scissors, gunting.
Okay. Rock. But, yan. Tapos, yun. Pero maglagay na lang ako ng isa pang option para sa kung gusto niyo mag-back. Ito, back. Ayan. Anti-color reset. Ayan. Tapos, yan sa display battle options. See out. Ayan. Subukan ko muna. Easy. Yan. Kasabit ko lang new line. List of battle options. Tapos pag din-display siya, yan. Pero yung ano, bakit din na gano'n? Tab. Tab. Okay. So, kanyan. So, ito. Masyado mano, no? Ito na lang. Cyan. Cyan na lang rin. Kasi option naman. Lahat ng mga option is ano. Yan. List of battle options. Papel. Ano. Enter your battle option. Or enter your number, battle option number. Yan. Tapos, syempre, kukunin natin yan. Hindi ko ba alam kung i-global ko siya. So, ngayon, i-ano lang muna natin. Int battle option. Ano ba yung nalagay ko dito? Meron ba? Game level 2 eh. So, kailangan pa natin ng battle option. No? So, yun. Battle option. STDC in. Yan. Siyempre may switch tayo, no? Or hindi. Mamaya natin mag-refactor. Switch tayo ulit. Case 1. Ay, hindi na ako mag-case. Hindi na ako gamit ng switch case kasi yan na mismo yan. Ita-translate ko na lang to. So, magkakaroon ako ng rule. Dahil lang option natin ay paper. So, sige, manual ko muna. Dito ko muna gawin yung rule na. So, si computer battle option CP computer battle option. Yan. Si computer battle option, pipili din.
magra-random sa 1, 2, 3. So, meron tayong random dito, diba? Galing sa ating guess the number cube. May run, diba, dito run. Yan. Ito yung random. Generate random numbers. So, parang mangyayari, no? Meron na akong list ng meron na tayong list ng tawag dito, ng mga battle options. So, ano siya? Number din. Parang ganito. Kaya ito pala user battle option. Yan. At kumbaga, wait lang tanong na tayo kay array. Array of integers lang kailangan ko eh. Ito yung need ko na. So yan, battle options which is 1, 2, 3 which is 1 equals nga depende nga dito no, paper 2 equals paper scissors, tapos 3 yun yung rock. So dito magra-random si computer sa battle na yan. So kunyari yan, tapos dito sa ating paano nag-random dito si random size number. So 3 kasi tatlo lang naman eh. Subukan ko muna random so ST may random ba ako dito so pwede ko na gamitin ito kunin ko yung random index no kuha ko ng random index sa 1, 2, 3 yan kasama ba dyan yung 0 o hindi kasama yung dapat 0, 1, 2 lang 0, 1, 2 tapos i-see out ko muna tong random index see out battle options random index ayan o tama ba lagyan ko ito
Ayun, 2, di ba? Tingnan natin kung makakaan tayo ng 3. Ba't laging 2? Talaga? Seryoso? Teka. Bakit yun? Okay, nakuha ko na. Ngayon kulang ako, kailangan ko pala maglagay ng itong library nito na limutan ko. So at saka mag-initialize ng seed random generator. So ito yung mga nilagay ko. Tapos binalik ko na sa 3. So yung index nya, basta ito yung kulang, yung library ng CST tdlib for random at saka srun, tapos yung time. So kailangan ng time para sa ito, time para sa pag-setup ng random. So parang what is sabi niya dito, see the random generator. So yun daw. Subukan natin ulit pa. So yan, easy. Diba 3? Ito yun, ito 3 ulit. Ay 1, ito na 1 2 yun, 1 nagra-random na si 3 2 1 3, ayun. So nagbabago na. Ngayon, di ba ang index is, kasi sa array, ito ay laging nag-start sa 1, sa 0. So 0, 1, 2. So yung kung mapili natin si 3, kailangan natin ito i-deduct by 1. So pwede ko naman siya i-directo na dito. Minus 1. Kasi nag-start ato to sa 1, hindi ko alam kung kasama yung 0. Sige daw. Can this be start by 0? Ano sabi? So, kasi pag 2, hindi yung 2 lang. Hindi, kaya nga, ima-minus 1 ko na lang para masakto talaga sa index. Diba? Diba? Kung kunyari 3, magiging 2. So, ang tinutukoy nyo dito, itong number 3. Tama? Actually, pwede ko itong sub-number din eh. Sa bagay, diretso na yun. From to military. Kahit wala ng battle options. Tama diba? 1, 2, 3. Kaya nga. Total, by numbering naman, kasi ko na kailangan ng kasi mag-random lang siya ng 1, 2, 3. Total, doon lang naman yung mga options eh. No, diba? What do you think? So
Ang mangyayari na lang is computer battle option. Tama? So, kahit wala na nito. So, si user 1, 2, 3, diba? Tapos yan. Kunyari, ito. Battle option na yung gagawin ko. Diba? Ano daw? Redefinition. Eh? Sorry. Nag-define na ako dito. Di-define ko pa ulit, no? Galing. Good. So, yan. Uy, 0. Oh? Nagkaroon na ng 0? Kita niyo yun? Kita niyo yun. Nagsi-0 pala. May 0 man. May 0. Anak ng... Kanina walang 0 nga may 0 na. Kaloko. So dapat 2 lang ito. One. Ay. Yun, 0. 1. Beto lang 2. Ayaw mag 2. Talaga? Ay, pag may hindi kasama yung ano. Kapit kanina kasama yung 3. Ayaw. Ano yun? Ayaw maglabas ng 2 ah. Ayun 2. So ako yung mag-plus 1. Yan. Para kung lumabas yung 3. So yun, 0, 2, 2 yung nilawan doon, tapos magka-plus 1 tayo. Para kung 0 magiging 1, kung 1 magiging 2, kung 2 magiging 3. So ngayon, diba ang option natin dito, yung rule dito, saan yung rule dito? Dito. Ito. Diba yung paper ay 1. So if user battle option equals 1. Ano muna tayo, manual muna bago tayo refactor. And
computer battle equals, ano ba yung talo sa papel? Ay rock. Kapag 3, tama? Kapag si user ay paper, then si computer ay rock, which means panalo si user. So std out user wins. Paper rock. Ganyan. Tama? So, dapat i-print ko dito yung ano. Print natin dito yung ano. std out user choose ko muna yung ano niya, user battle option. Ito kailangan nga natin ng ano, string battle options. Pang translate to options. Ito yung paper, tapos scissors, tapos rock. Kasi ilalagay ko pala siya dito sa battle options. Dito. Tapos yan. Kaso, di ba, yung +1 ko na yan, -1 tayo ulit. -1 kasi nag+1 na ako dyan sa -1. Tapos hindi. User battle option. Oo nga, hindi ako, tama. Kung 3, -1 ko rin. Tapos computer choose battle options to computer battle option. Tingnan natin muna. Wait lang. 3, yan. Ari pala yun. 1, ayan, kunwari paper 1. Yan, user choose paper. Diba yun yung pinili ko. Tapos computer choose rock. User wins. Okay. Wait lang. Tama ba? User wins kasi paper, tapos computer choose rock. Ayun, user choose paper, computer choose paper. So, tablayan siya, no? So, yun. So, gumana kanina. Ito yung kanina. Paper, scissor, o wala. Wala rin, paper, scissor. Wala pa tayong function. Napin natin yung rock kanina. Paper. Ayan. User choose paper, computer choose rock. Okay, so panalo ako kasi, di ba? Yun yung base dito. Paper covers rock. Ayun. So, that paper covers rock. So, kailangan natin ito yung ganyan. Sige lang. Pampaganda. So, yun. So, gumana yung function. So, else if tingnan pa natin siya tawag dito, magawa ng method.
Tapos si ano naman, kapag si user papel, ano pang tatalo sa papel. Tapos computer choose number 2, which is scissors, diba? So hindi, pag dito sa papel, pag si computer nagpili ng scissor, talo si ano, computer wins, user wins. Oh, user wins. So hindi naman siya tinatawag. Wins. So paper scissors, paper. Wait, na-post tayo saglit. Saan ba? Ito. Yun nga, kapag si user pick ng paper, tapos si computer naman ay scissor. So talo tayo dyan. So tingnan natin kung ma-replicate natin ngayon. Papel siya, ano Hindi, sige, tapos dito naman pag as if user battle equals ito, computer na lang. Yan, pag yung equal sila, it's a tie. Yan. So user win, so panalo si user dyan kasi paper, rock, tapos di pa natin na-replicate yung pangalawang condition. User win pa rin. It's a tie, paper. User win. Saan yung ano? Dapat manalo si computer. User win pa rin. 1. Ayun, computer win. So ako pinili ko paper, tapos siya ay scissors. So panalo siya. Okay, so pumasok lahat sa condition. So yan yung kapag pinili ni user ay paper. Dito tayo sa paper. Ito yung paper. When user choose paper. Ngayon, sige, manual ko muna. Hanapan ko ng refactor to, kung ma-refactor natin. Ito naman when user choose scissors naman. Kapag ako naman, kunyari ako, ay si user nagpili ng number 2 yun so number 2. Tapos kapag si ano naman yung nagpili ng 1, ng papel si computer, so user wins, scissors, tapos paper, o diba? Ayan. So, dito sa pangalawa, when user choose 2, then computer choose 3, which is rock. So dito ay dapat inano ko na lang, no? Sige lang. So dito ay tama, computer wins kapag ako ay gunting, diba, scissor, tapos si computer ay yung rock. So panalo siya. So scissors, paper, scissors, paper. Dito pa baliktad.
Tama lang. So scissors to track to scissors. Rock to scissors. Kasi yung kapag parehas na napili, it's a tie. Diba? So ngayon, pipili na ako ng pangalawa. Easy. Scissors naman. Computer wins kasi si computer sa akin scissor or bato sa kanya. Ulit. 2 sa akin scissors ulit. It's a tie. Oh, parang nagdoble. So tanggalin ko na to. Gawin ko siyang isang condition lang. Kaya nagdalawa eh. Yan, isang condition. Yan. So gumana naman, no? Hindi natin napalabas yung... Ay, okay na. So, 1, 2, scissors. Computer wins. Yung sa akin, kapag ako yung nanalo. It's a tie. 1, tapos scissors. Yun. So, gumana. Okay, so gumana. Ngayon naman, dito naman. When user choose rock. When choose rock, kapag 3 naman yung pinili ko, tapos si computer ay 1, which is papel, rock, tapos papel, talo, ay, tama. Para maging user wins kapag rock, tapos pinili ni computer ay 2, scissor, tama. So, talo siya, rock, scissors. So, user wins. Tapos, kapag pinili ko ay 3, which is rock, tapos pinili ni computer ay 1, panalo siya kasi paper, tsaka rock. Okay? Tapos, kapag parehas, yun. So, yan yung mga ano niya, no? May 3 senaryo kapag si user ay nagpili ng papel or paper, tapos si kay computer yung nagbabago ng logic, no? So, okay. Subukan natin ulit. Easy, tapos 3. Yun. Ngayon, user choose rock, tapos kay computer scissors. So, user, panalo si user. Ulit 3, user choose rock, panalo si computer naman kasi paper. So pinili ko yung rock tapos yung paper. Okay, tingnan natin yung mag-tie. Sila, yun, sa tie para silang rock. Ayos, 3 grado yun. Tapos 3 agad ay napalabas natin lahat yung mga options, yung mga scenario. Isa pa daw. Dito na computer wins. Okay, so ayun, gawan ko ng refactoring kasi din ang paulit-ulit. Gawa natin ng method. Mapapansin natin same lang sila. Turbines. Tatanggalin ko ito yung mga ganito para pare-parehas. Pare-parehas na sila ng ano. Hindi naman ganun yung pang ko lang yan. Ito yung lalagay natin yung mga ganito. Tapos dito
method. Ano pang tawag sa ganyan? Validate. Hindi. Battle. Battle. Yan na muna. Battle. Ano ba yan? User battle option. User na lang. As in computer. Computer option. Ito, kung ito na lang. User battle option. Ay. Ito. Dapat may indicator ako kapag nanalo. Kunwari, return 0. Kunwari, if user battle option, computer battle option, and kapag equals, so return 0 na ako, which is tabla. Pag 1 panalo si user wins. Pag 2 computer wins. So yan yung ano, ayan. Tapos pag 0, so lagay din tayo ng ano, tie. Okay ba? Ngayon, si 1 dito to. So parang if user battle option equals 1, kailan mapag-isa natin to eh? Hindi. Saan ba siya panalo si ano? Panalo siya dito sa... So, dapat hindi siya isa. So, ito yung isang condition. And kunin natin mga panalo ni user, no? Computer battle. Pero medyo maano siya, no? 3. Pag nagpili siya ng 1, panalo siya dito. Teka lang. Balik ako. Ayan. So, gumawa muna ako ng ano, parang chart niya. So, ito. Dito, yung kapag nanalo si user. So, lahat ng scenario ng battle na mananalo si user. Itong 1. Ito, kasi ginawa ko to. User wins. Kapag 1 yung option niya. User wins kapag 2 yung 1, 2, 3. So kapag yung mga pinili niya, tapos yung si computer I 3, 1, 2. So ito yun. So nakamatch siya. So 1 kapag 3 si computer, kapag 2 si user, 1 si computer, tapos pag 3 si user, 2 si computer. So
sa lahat ng chances na to, palaging panalo si user. So yan, post ulit. So ito yung para sa mga scenario na panalo si user. Na-explain ko na, diba? Tapos dito naman yung mga scenario na panalo si computer. So kapag si computer naman ay nagpili ng, ito yung 1, diba? 1, paper, scissor, rock. Yan, kapag paper si computer, ay, baliktad. Dito naman pala computer dito. Dito si user. Yan. Ayan. So, pag si computer naman pumili ng... Ay? Hindi. Tama lang pala. Dito na kapag pumili si computer ng... Di ba ganun din si user na 1, 2, 3. Tapos si computer nagpili ng sa 1, 2. Kapag 2 yung pinili niya dito... Plus 3, tsaka 1. So kung mapapansin yung pattern is kay user same na yung pattern niya kasi siya yung parang siya yung parang siya yung tagadala ng condition. So 1 si computer kapag 1 at saka 3 ito ay paper to, tapos ito ay rock. So panalo si user. Tapos pag gunting tapos paper, panalo si user. Pag rock tapos gunting, panalo si user. So ganun. So ang pattern dito ni computer ay 3, 1, 2, 2, 3, 1. So mapapansin nyo ganun yung pattern niya, no? So ngayon paano ko siya gagawa ng method na kailangan ko lang ipasa, which ito lang ipapasa ko. Tapos siya na yung bahala maghanap kung sino yung mananalo. Isa kong naisip ay ilagay ko sa struct ito. Tapos meron tayong sabi struct natin dito. Mag-vector ba tayo? So struct structures. Ayan, ganito. Tapos meron ba dito yung vector of struct by GPT? I want to in C++, I want to create struct of user pattern options on the pattern which the keys are Ito 312. Laka. Hindi siya magkakaparehas, no? Ito yung mga possible options yun. Ang galing. Sabi ko dito, pag ito yung result. So, ang mangyayari sa struct
kung ganito. So, merong kapag ka user 1, computer 3, tapos win result. Ano ba? Win result 1. Kapag 1, si user yung nanalo dyan. Tama? Parang ganyan. Ganito. Pag 2 si computer. I want to initialize it into vector. Ayan, ito yung gusto ko. Yan, vector siya. So, diba, hindi pa tayo talagang gamay na gamay kaya, no? So, gamit ako ng vector battle options. Ito yung hinahanap ko talaga. Ayan, tapos ito, kailangan ko muna ito initialize. Ayan, computer user compute 1. Ito yung mga rules natin, no? Siguro lagyan ko siya ng string. Hindi, wag muna. Yan lang, win result 1. Hindi, puro 1 yan para pagka user. Sige. Gayahin na natin yan. Struct battle options. Sa labas ba? I have a class implemented. Should I put the struct outside the class or inside? Isang oras na. Whether you should put struct depends on blah blah. Methods of that class, it might make sense to declare it inside the class. Okay, this way it encapsulates related database. Okay. So, public okay lang, dito na lang. Yan, struct battle options, win result. Pwede ko naman sabay-sabay yan eh. Pwede naman ito eh. No? Win result battle options, tapos sa initialization initialize battle results rules. Initialize battle rules. So dito, for example, dito ko na lang lalagay muna. Which is so dapat steady vector sa taas to kasi isa lang naman yung dito siya dapat battle options. So dapat nauna siya sa pag-generate.
mag-skip ako. Ayan. Extract battle options. So, battle options, vector. Rules. Battle rules. Battle rules. Then battle rules. That push back, which is gayahin na natin tong ating ginawa. Yan. So, push back. Mag-try muna ako. Nakaraan kasi hindi gumana yung ganyan eh. So, 1, 3, 1. Meaning, panalo kay user to lahat. Itong gagawin ko kay user muna. Try ko muna. Compile ko muna. Sabi ko na eh, hindi to pwede. Ayun ko, hindi kayo pwede. Saan yung bat? Saan? 145.4? Saan galing yung battle? Nag-return 0 into int. Ito nga oh. Bakit kaya? Tanong ko sa GPT. Why I got error on this syntax? Expected and curly braces. Ayan pa dito. Oh, daw. Ano pa rin? Galing talaga ni GPT ang field na to eh. Battle option kasi ito yung tinawag yung class. Kasi dahil private. Baka dahil private nga. Ay. Ano ba yun? Ano sabi niya? Oh? Ayaw pa rin. Ilagay ko nga sa public. Saan dito ilagay ko sa public? Ayaw talaga. Yak. Sumano-mano. Shit. So, paano yun? Sumano-mano yun. So, rule. Manuhin natin. Parang ganito. Ano yan? Ayan, ganito.
So rule. So rule that user 1, rule that user 3, rule win result 1. Tapos rule dito. Saan yun? Saan? Nag-error ako. Ano ba? Ay, kaloko nito. Ayun, nakita ko na. Dito pala. Kailan ako ng return stream na limot sa battle. Tapos dito pala. Paglagay ako dito ng ano nga yan? Battle options. Pwede ba yun? I struck. How to make a method. That has return type struck. So, ganito. Battle options. Rule. Tapos int user int computer. Grabe naman to. Pwede ka naman nagpapahirap pa ako kasi
Pero gusto ko siya nga, ayaw siya manual eh. Ayaw manual. So, gahin natin yung ginawa niya. So, battle options. Option. Option. User. Option. Ilalagay natin, di ba? Computer. Ay! Win result option. Win result equals win result. That's return option. Yan. Pag hindi lang ito gumana, wala pala akong semicolon. Yun. Tapos si rule, diba ito na. Si pushback natin siya. So, rule. Yan. Yan. Okay ba? So, diba si rule ay, si battle rules ay battle options. So, vector siya ng battle options. So, ngayon, si battle rules, maglalabas tayo. Kailangan ilagay natin sa kanya is yung battle options din. Okay. Yung struct. Oh, yun. So, gumana na. So, battle, ito yung para kay user to Ito yung para kay user. 1, 2. So, 2, 3. 3, 2, 1. Yan yung para kay user. So, kay user lahat to. User win. Ito naman yung para kay computer. Nilalagay na natin sila sa isang isang vector. Copy-paste ko naman yan. Kay naman computer is 1 2, 3 pa rin si user, pero si yung niya is 2, 3, 1. Dito 3, 2, 1. Dito 2, 3, 1. Tapos dito ang pag 2 is panalo si computer. Diba? Sana yung sinabi ko dito kanina. Pag 1 ang result, panalo si user. Pag 2, panalo si computer. So ito na yun. Mayroon na tayong list. Ngayon, paano natin i-loop yan? How to loop that? Bagay pwede na gito natin i-loop. Sabi ang battle. 4 int I 0 battle rules.size I++ plus cout pwede na ang battle rules plus I tapos that yun user slash mo subok lang muna or space na lang. Ngayon dito pala yun. So tatanggalin na natin to. Yung buo na yan. So papalitan na natin yan ng battle which is user battle option at computer battle option. Yan lang. Tapos ang titignan ko lang dito muna ito kung mag-print yung pina-add natin kanina. Pin 1, 2, 3 1, 2, 3. Okay. So okay siya, no? 1,
1, 2, 3, 1, 2, 3 kay user. Yung kay computer. Kay computer. Kay computer. Dapat 1, kay computer muna. Wait lang. Yan. 3, 2, 1, 2, 3, 1. Tingin daw. Ito. 3, 1, 2 dapat. 3, 1, 2. 2, 3, 1. Tama yung ano. Pero dito sa pag-add ko, 3, 1, 2. 2, 3, 1, 2. Yan. 3, 1, 2. Tapos 2, 3, 1. Okay? Okay. Wait. 3, 1, 2. Tapos 2, 3, 1. 3, 1, 2. 3, 1, 2, 2, 3, 1. Okay. So, yan. Yun na. Ito na. Dali na lang to. So, ang gagawin ko na lang, imamatch ko na lang yan siya. Ito lang yan. If battle rule user is equal to user battle option and battle rules computer is equal to computer battle yun lang. Pag nag-okay yan, return ko na yung battle rules win result. Diba? Kaysa magmano-mano, palitan ko siya. Ayan. Sina, return na siya. Pero pag walang lumabas dyan, return siya sa... Hindi, meron lalabas talaga. Hindi rin siya tie. Meron talaga, meron lalabas. Pero subukan natin meron, kailangan kong mag-ano. Dito na lang. Ay, hindi. Sige, may default tayo. Return 0 na lang pag negative 1. Hindi siya pwede. Pero lagyan na lang tayo ng pag wala talaga napili, tayo na lang. Tabla. Pero hindi siya magkakaroon ng 1. Okay, so sa battle i-print out natin yan. Diba? Int battle result. Int battle result. So std battle result. Tingnan natin yun naka std enter. Ayan 0. Pag 0 pag return 0 ay tie. Tama? Return 0 tie ulit. Pares paper nga o 0 ulit. Kaya nga pares paper tie nga siya. Okay? Pares tie. Ayan paper tsaka rock. So, panalo si user kasi paper tsaka rock. So, 1. Diba? 1. So, dito pag 1 ang result, user wins. Okay? 0 ulit. Tabla. 0 ulit. 1 ulit. Yun. Paper, scissors. Panalo si computer. Diba? Paper, scissors. Dito yun siya. Stick. Panalo si
Si user panalo. Tabla lang. Tabla lang din. Oh, yun na. So ito na yung ano natin. So na yung kabuuan. Wala na to. Wala na tong condition na manual. Ito na yun. Ngayon i-ano ko na yung dapat pala yung result nito. Win result 1, no? Dapat pala yung win result niya ay translate na lang natin yung win result, no? Translate. Display result. Okay, so ano lang yung ano na pala, ano isang oras na pala to. Last na lang sa display result. So display result string tayo. std string display battle result. Tapos okay, display result int ano ngayon win result. If win result equals 0, return it's a tie. Tie. Okay. Else if so switch na lang tayo. Win result case 0 return it's a tie. Case 1 you win. Case 2 computer win. Default, walang default. Display result. Yan. Display battle result. Bakit? Ay, saan galing ba ito? Lagay ko sa ano, sa stream.
Battle resort. Ganun. Sige nga. Pero ulit-ulit tuloy ako dito. Sige ah. I-refactor ko na lang yan. Haba na ng oras. Haba na ng oras. Easy, paper. Oh, it's a tie. Easy, scissors. May paper ulit. Computer wins. Kasi scissor, oh. Okay. Lagyan natin ng kulay. Siyempre, pag green, pag nanalo tayo, siyempre. Pag it's a tie, pag you win, green yan, tapos reset. Pag panalo siya, red yan. Tapos pag nanalo, ay pag tie, blue na lang or orange. Yan. Ha? Hindi pwede ilagay. Patay. Void. String yun eh. So parang katulad ng ano. Ganyan. Oh. Ba't kaya ganun, no? Kailangan ko i-steady string. Strange. Ikaw na lang yung deep explanation. Pero meron niya pala dito. Ayan o. Concatenation used to fix. Ito. Kailangan naka-ano. Ewan ko. Yung sabi ni Uncle. Uncle GPT. It's a tie, okay? Yan na, may kulay na eh. You win, okay? It's a tie ulit, pares paper. Computer wins. So, scissor. Okay. So, yun. At least, gumana na yung mga function, main function. So, may, kumbaga, bukas, tuloy ko to. Pero, yung siguro, konting refactor at yung, sa easy yun eh. So, i-workout natin yung medium hard. Siguro maglagay ako ng katulad ng ginawa ko sa number game, yung may trials, kunyari kung sino makatatlong panalo, siya yung magiging panalo. Parang ano bang tawag, round pang, ano bang tawag sa ganun? Basta yun, ayun. Kapag easy hanggang 3 lang kung sino una makatatlo, pag medium kung sino makauna makalima, pag hard kung sino una makapito. Yun, so para matagal yung laban nila. So yun, hanggang dito na lang muna yung tutorial na to at yung journey sa paggawa ng game na simple rock, paper, scissors. Okay? So, thanks. Bye.